Ang awit ng Munting Maya. Sa isang malayong kaharian, may isang hari na kilala sa kanyang kalupitan. Ang kanyang salita ay batas, at sino mang sumuway ay agad niyang pinarurusahan. Sa kanyang palasyo, walang ngiti at walang saya. Tanging takot ang nangingibabaw. Ngunit sa kabila ng pagiging malupit, lubos niyang mahal ang kanyang nag-iisang anak na prinsesa. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang prinsesa. Hindi magamot ng kahit anong manggagamot, kahit ng mga albularyo at mangkukulam mula sa malalayong bayan. Isang matandang pantas ang dumating at nagsabing, "Kamahal-mahalang hari, ang tanging makapagpagaling sa prinsesa ay ang awit ng Munting Maya. Ngunit mahirap itong matagpuan sapagkat ito'y umaawit lamang kung ang kanyang paligid ay mayroong taong busilak ang kalooban." Agad na inutusan ng hari ang kanyang mga kawal. "Hanapin ninyo ang ibon na iyon kahit saan sulok ng mundo. Isakripisyo ninyo ang lahat. Mailigtas lamang ang prinsesa." Matagal na naghanap ang mga kawal. Marami ang sumuko. Ngunit isa sa kanila ang nakatagpo ng maliit na maya. Sa gitna ng kagubatan, umaawit ng awiting kay tamis at kay ganda. Dinala nila ito sa palasyo. Ngunit pagdating doon, ang ibon ay nanahimik. Kahit anong pilit, hindi ito umawit. Nagngingit-ngit ang hari. "Umawit ka, munting ibon. Ang aking anak ay mamamatay kung hindi mo ito gagawin." Ngunit nanatiling tahimik ang maya. Isang matandang tagapayo ang lumapit at bumulong. "Mahal na hari, hindi umaawit ang maya sa harap ng puso na puno ng galit at kasakiman. Ang munting ibon ay umaawit lamang kapag ang kanyang paligid ay pinangungunahan ng kabutihan at pagmamahal." Napaupo ang hari at napaiyak. Naisip niya ang lahat ng taong pinahirapan niya, lahat ng kawal na napagod at nasaktan sa paghahanap ng ibon. At higit sa lahat, nakita niyang anak na prinsesa na unti-unting nanghihina. Lumapit siya sa prinsesa, hinawakan ang kamay nito at nagsalita, "Anak, patawarin mo ang iyong ama. Ngayon ko lamang naunawaan, walang saysay ang kapangyarihan at kayamanan kung mawawala ka. Mula ngayon, hindi na ako magiging malupit. Ang ating kaharian ay magiging pugad ng kabutihan at pagmamahalan." Ang hari ay lumabas ng palasyo at nagpakumbaba. Pinakawalan niya ang mga bilanggo, tinulungan ang mga mahihirap, at hinarap ang kanyang mga nasaktan upang humingi ng kapatawaran. Nakita ito ng Munting Maya. Kinabukasan, bumalik ang ibon sa palasyo. Nang lumapit ito sa kama ng prinsesa, bigla itong umawit ng pinakamagandang himig na narinig ng buong kaharian. Ang tinig nito ay nagbigay liwanag at sa bawat himig, unti-unting gumaling ang prinsesa. Niyakap ng hari ang kanyang anak at mula noon ay nagbago siya. Hindi na siya ang malupit na pinuno, kundi isang hari na puno ng pag-ibig at kabutihan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa takot at kalupitan,
kundi sa kabutihan ng puso.